Tayo po ay magsisimula na sa ating pagpuri sa Panginoon. Hinihingan ko po na atin na pong ihanda ang ating mga sarili. Tayo po para sa panalangin. Let's pray. Ama naming banal, dyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin at pinasalamatan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buong sandinggo. Ninyo po na dubayan, Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-awitan, pagkalaban kami ng Heavenly Voices, makapagtataas po sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first song, let's sing Wake the Song. And hymn number 12, Wake the Song. Iniiyahan ko pang lahat ng umawit. Para po sa sunod nating aawitin, awitin po natin ang sa may bilang 88, I Sing the Mighty Power of God.
Let God His presence be. Para po sa ating pagpapatuloy, iniyahan ko po na ating pong awitin ng We Gather Together in hymn number 8, We Gather Together. Tayo po lahat ay tumayo. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning, the Lord was our sign. All glory be thine. We ought to extol Thee, Thou leader triumphant, and great and Thou still our defender with me. Let Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised. O Lord, make us free. Tayo lumuhod sa ating panalangin. O Diyos, mabaging ka sa lahat, Panginoon, salamat sa buong isang linggo na kami yung iningatan sa aming mga paggawa. O Diyos, sa araw ng Sabat, kami po ay tulungan ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, O Diyos, ang may mga bahagi. Ganon din kami, Panginoon, na nakikinig. Itanto mo sa aming mga puso't isipan ang iyong mga banal na salita upang hindi ito mawaglit sa bawat isa sa amin habang kami naghihintay, Panginoon, ng iyong kalawang pagdating. O Diyos, linisin mo kami sa iyong pagkakasala upang kami kaya-aya sa iyong harapan. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na papunta pa lang sa iyong bahay-sambahan. At salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natamasa na hindi mo kayong pinabayaan. Ito po ang aking samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabat! Ayan, so tayo po ay mapalad muli sa gabing ito na tayo po ay nakapagtipon-tipon muli sa bahay-sambahan at upang patuloy po na makapagpuri sa Panginoon. So sa gabi pong ito, mga kapatid, tayo po ay pinangunahan ng pag-awitan ni Sister Alchin Clarence Mascardo at sinundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Irene Salazar, and then ang inyong pong lingkod, Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po ay makarinig po tayo ng mensahe ng awit na pagkakaloob po sa atin ng mga kabataan, at ang atin pong speaker sa gabing ito ay walang iba po kundi si Brother Ronnie Ranes. And then closing song and closing prayer. So, yun po ang pagkasunod-sunod ng atin pong programa sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy ayon po sa aking nabanggit. Isunod na po natin ang special song ng mga kabataan.
Ayan, so tinatawagan ko na po si Sister Angel Kate Mascardo dahil siya daw po ang magre-represent ng mga kabataan.
Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At sa muli ay happy Sabbath po sa inyo. Kumusta kayo mga kapatid? Ang atin pong panahon ay nasa panahon na po tayo ng bahagi ng Sabado sa buong sanglinggo na atin pong tinatahak. Maraming salamat sa awit ni Sister Angel. Purihin ang Panginoon sapagkat ang batang ito ay natutuwa ako nito kasi ito'y malakas ang pananampalataya sa pagtanggap ng mga bahagi, lalo higit sa awit, no? Alam niyo mga kapatid, ang bawat tao ay mayroong mga kaloob, mga talento na ibinigay ng ating Panginoon. At itong mga talento na atin pong mga na-develop ng ating buhay ay nais ng Diyos na ito'y ating magagamit lalo't higit sa paglilingkod sa Kanya. Kasi may mga talento na hindi din angkop sa kalooban ng ating Panginoon. Ito'y mga talento na nasusumpungan na ito'y lilingkod sa ating dito sa atin sa sanglibutan. Subalit sa Diyos mga kapatid ay bahagi na nagagamit papuri sa ating Panginoon at tayo po ay lumalago. So, hindi lang sa talento na isang talento lamang ang mangyayari na tutunan natin. Kasi ang talento ay maaari po itong pwedeng pag-aaralan, pwede po itong pagyamanin, lalo't higit sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Ang akin pong tema na dadalhin sa atin ngayon mga kapatid, bakit? Why many churches? Bakit napakarami ang iglesia? Or bakit napakarami ang simbahan sa buong sanglibutan? Mayroon akong record na nakukuha is 1994. Ito po'y sulat ni Pastor Plauta, yung matandang Plauta. Sa kanya pong research, ang iglesia noong kapanahon ng 1993, ito po ay umaabot ng 30,000 religion. Yung 30,000 na mga denominasyon sa buong mundo, mga kapatid, ay registered sa SIC. Ay mayroon pang hindi na registered na mga nabubuo na mga grupo na isang denominasyon na rin. Okay. Bakit napakarami ang mga simbahan sa buong sanglibutan? Mayroon akong tinanong, may ideya ka po ba bakit napakarami ang simbahan sa buong sanglibutan? Sabi niya, wala. Ako rin nga may nagtataka. Kasi isa lang ang Panginoon
isa lang ang Panginoon, pagkatapos ay isa lang din ang Biblia. Maaring may mga Biblia ang iba na mga denominasyon na tinatawag na Quran, Mormon, may mga books din sila, Watchtower, Jehovah Witnesses, mayroon din silang book. Pero, kung iyong pag-aaralan, halos sila magkaka-pareho. Mamaya, atin pong isa-isahin. Sabi niya, bakit nga ba? Mga kapatid, kung ating titignan ang Roma, ang Matthew. Okay, ating buksan ang Matthew sa city, ang talata ay 21. Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Hindi ang lahat nagsasabi, ibig sabihin, ang lahat ng mga denominasyon na dito sa sanglibutan, lahat ito ay sumasambit ito sa pangalan ng Panginoon. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon dito, hindi lahat, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Meron pa lang nagsasabi, nanalangin sa Panginoon, nagsamba sa Panginoon, ay pwede na hindi papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Kondisyon. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Yaon lamang na gumaganap. Sumusunod, tumutupad sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Talatang 22. Marami ang nagsasabi sa akin sa mga araw o sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipang hula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kiniklaim ng mga taong ito na nangagsasabi na Panginoon, Panginoon, hindi baga nangagsipanghula kami sa iyong pangalan ay nangagpanghula sapagkat mirong nagapanghula gamit ang pangalan ng ating Panginoon. At sa pangalan ng Panginoon, maraming mga tao na sila'y nagpapalayas ng mga demonyo, espiritu ng mga demonyo, at nagsisigawa ng maraming gawang makapangyarihan. Kaninong pangalan? Pangalan ng Panginoong Hesus. Tingnan natin, talatang 23. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, sabi ng Panginoon, kailanmay hindi ko kayo nangakilala, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mayroong sagot ang Panginoon doon sa kanilang pagkiklaim. Ang sabi ng Panginoon ay talatang 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo magkilala. Kung ating balikan, ang talatang 21, yaon lamang, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Yun lamang ang may pwede na makakapasok sa kaharian ng langit. Sa napakaraming mga sikta naririto sa ibabaw ng sanglibutan, ay
sumampalataya na may tunay na Diyos. Subalit, iba-iba ang mga interpretasyon sa banal na kasulatan sapagkat samantalang ang banal na kasulatan ay maliwanag na iisa lamang ang sinasabi na nais ng Diyos. At ito'y ibinahagi ng Diyos sa atin na napakaliwanag. Kaya, ang talatang 23, ang sabi niya, kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila na kailan may hindi ko kayo nangagkikilala. Bakit ang Diyos ay question man sa mga taong ito na samantalang ang mga taong ito ay nakikilala nila ang Panginoon. Kaya nga nila ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesus sapagkat ito'y kanilang nakikilala. No po? Kaya nga sila'y nagpapalabas ng mga iba't ibang mga masamang espiritu ng mga demonyo dahil nakilala nila ang pangalan ng Panginoon. At sila'y nangagpanghula ng iba't ibang mga hula dahil nakilala nila ang Panginoon. Bakit sa talatang 23, ang sabi ng Panginoon, kailan may hindi ko kayo nangagkilala. Ang talatang 24, kaya't ang bawat, ang sabi dito, okay. Hanggang 23 lang tayo mga kapatid. Kaya ang nais ng Diyos sa atin mga kapatid na makilala ang kanyang kalooban. Alamin natin mga kapatid sa puntong ito kung ano ba ang kalooban ng Diyos na nais niya na ating tuparin. Nais niya na ating sundin. Okay. Dito mga kapatid, kung ating balikan ang creation, may ipinahayag na ang Diyos dito sa atin. Okay? Mayroon na siyang sinasabi sa paglalang pa lang niya sa tao, nagbibigay na siya ng mga mensahe para sa tao. Genesis. Ang Genesis, Exodo, balikan, dito muna tayo sa Exodo mga kapatid. Ang Exodo, okay, 20. Tignan natin mga kapatid. Ang Exodo 20, ang talata ay ang talata ay 9. Ang sabi dito, yung instruction ng ating Panginoon ay napakaganda at ibinigay niya na napakalinaw sa tao. Okay. Ang sabi niya dito, 6 na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Pinahintulutan ng Diyos ang tao sa loob ng 6 na araw na kanyang pagtatrabaho. Sabi niya, gagawin mo ang iyong lahat ng mga gawain. Talatang 10. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon. Alamin natin ito mga kapatid, sapagkat hindi naman ito detalyado sa talatang ito kung ano itong sinasabing Sabat. Kasi kung iyong titignan ito sa diksyonary, ang Sabat ay isang kapahingahan. Ayan. Pero kung iyong ating titignan, ang talatang 2, 3, 4 at 5,
2, 3, 4, ang sabi niya dito, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang kanyang ginawa. Ang punto dito, ang Diyos nung kanyang ginawa ang sanglibutan, ito'y kanyang ginawa sa loob ng 6 na araw. At pagkapitong araw, ang sabi niya, nayari na. Ibig sabihin, nayayari na ang lahat. Okay, talatang 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangingilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Talatang 4. At ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa ng kanyang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. So, sa 6 na araw na paglikha ng Panginoon, nagawa na ang lahat ng mga bagay na narito sa sanglibutan. So, balit, noong ikapitong araw, ang sabi niya ay hindi na siya nagawa. Kundi, ang ginawa niya sa ikapitong araw ay kanyang binasbasan. Una, kanyang ipinangingilin. Pangalawa, pangatlo ay kanyang ipinagpahinga. Mayroong 3 bagay na kanyang ginawa sa 7 araw kumpara dito sa una hanggang ika-6. Sapagkat ang una at hanggang ika-6 ay ito'y mga paglikha ng Panginoon sa lahat ng nilalaman sa sanglibutang ito. Ngunit, pagkay kapitong araw, ang sabi niya ay pagbabasbas at ng babasbasan ay kanya itong ipinangingilin at kanyang ipinagpapahinga. Kaya dito, sa Exodo, ay mayroon siyang instruction sa tao na noong ang tao ay dumami na doon sa bundok ng Sinai, ay kanyang ibinigay ang 10 utos na ang nilalaman doon ay ito. Isa sa mga sinasabi ng Diyos na 6 na araw ay gagawa ka. At gagawin mo ang lahat ng iyong magagawain at ng ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. 6 na araw, ang Diyos ay nagtatrabaho sa kanyang paglikha sa langit at sa lupa at sa lahat ng mga nilalaman. At ng ikapitong araw, espesyal na kanyang ginawa o binasbasan ang ikapitong araw. Ngunit, dito nung kanyang iniimplementa doon sa tao na ma-apply sa tao ang ginawa ng ating Panginoon noong kreasyon at ito ay kanya nang i-implementa doon sa tao para ang tao ay gagawa, ang kanyang instruction ay ang sabi niya, 6 na araw ay 6 na araw na gagawa ka at iyong gawain sa iyong gawain at ang lahat ng iyong mga gawain. Okay. So, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, nauulit lang ang ginawa ng Panginoon doon sa Genesis 2, 3, 4. Nauulit noong kanya nang ibinigay sa tao. Sapagkat sabi niya, 6 na araw din nagagawa ka. At ang ikapitong araw, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Bakit nais ng Diyos na magiging katugma ang pagsunod sa tao doon sa kanyang ginawa noong ito'y kanyang likhain, ang langit at ang lupa? So, kung ating balikan ang talatang 8, ang sabi niya, alalahanin mo
ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ang Diyos, ang sabi niya, kanyang ipinagpahinga, kanyang binasbasan, at kanyang ipinagpahinga, at kanyang ipinangingilin. Okay. Pasok pa rin doon sa kanyang binigay doon sa tao. Ngayon, kung ating titignan, kasi dito natin himay-himayin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Nasusulat dito sa banal na kasulatan, mula ng likhain ng Diyos ang langit at ang lupa hanggang sa ito ay ginawa niya ang tao. Dito mga kapatid, sa Exodo, Ezekiel, mayroon siyang sinasabi dito sa Ezekiel 12. Kung ating mapapansin, mayroon siyang sinasabi doon sa tao. Ezekiel 20, ang talata ay 12. Ganito ang pagkakasabi. Bukod dito'y, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpagiging banal sa kanila. Bukod dito, ibig sabihin, noong inilagay ng Panginoong Diyos si Adan at si Iba sa halamanan ng Eden, ay kanyang ipinagkatiwala sa kanila ang halamanan. Ang sabi ng Panginoon, Adan, Iba, ay inyong pangangalagaan ang halamanan ito. Bukod dito, ibibigay ko rin naman ito sa iyo. Ano ang ibinigay ng Diyos doon kay Adan at kay Iba? Ibinigay ko rin naman ito sa iyo ang aking mga sabat upang magiging tanda sa akin at sa iyo, upang iyong makilala na ako ang Panginoong Diyos na nagpagiging banal sa inyo o sa kanila. Kaya, ang pagkabanggit ng Panginoon, hindi nawawala dito yung salitang Sabat. Kung papaanong sinasabi ng Diyos dito sa Genesis 2, ay sinasabi niya dito sa Exodo 20, ay inuulit at sinasabi niya sa Ezekiel 20:12, ang Sabat ay nananatiling naka-indicate dito sa mga araw na nais ng Diyos. Ngunit, ang detalye na makikita mo, ang sabi doon sa talatang 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Mayroong nasisilayan tayo na isang liwanag mula doon sa sinasabing Sabat, sapagkat nag-mention siya ng ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Itong ikapitong araw ay napakalaking ebidensya na makikilala natin kung ano ang araw ng Sabat na tinutukoy ng Diyos. Okay? So ngayon, paglipas ng maraming taon, mga kapatid, paglipas ng maraming mga taon, ang Diyos ay ipinagkaloob sa tao ang karunungan upang maipahayag sa tao ang kanyang lahat ng kanyang mga magagawa. Kaya, na-discovery ng ating mga siyensya na dapat tayo ay mayroon tayong tinatawag na mga buwan, na mga palatandaan. At mayroon din tayong, in Genesis pa lang, nakikita na doon yung isang tinatawag na weekly cycle, pang isang linggo, na itong isang linggong ito ay hindi pwedeng gawing 8, hindi rin pwedeng gawing 6, kundi siya'y mananatili doon sa 7, na isagawa at naibukod ito. Nais ng Diyos na magkakaroon din ng mga palatandaan doon sa buwan. Okay? Kaya doon sa buwan ay nagkakaroon ng tinatawag
na monthly, no? So, itong sinasabi ng Genesis, ng Ezekiel 20 ay nauulit dito sa talatang 20 din. Ang sabi dito, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang sabi niya, inyong ipangingilin ang aking mga sabat. Bakit mga? Kasi mula noong kreasyon, nagsisimula ang sabat hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ang sabat. Hanggang sa bagong langit at ng bagong lupa, ang sabat at ay magpapatuloy. Kaya binigkas niya, kaya't inyong ipangilin ang aking mga sabat upang magiging tanda. Tanda sa Diyos at sa tao na kanyang inangking bayan. Ngayon, nasumpungan na itong kalooban ng ating Panginoon ay unti-unting naunawaan at naintindihan ng mga tao, mga kapatid, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga tao sa sanglibutang ito ay nalilito. Pansinin natin, noong pinatayo nila ang Torre ni Babel, ang mga tao ay litong-lito. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Nalilito sila, mga kapatid. Kaya, sa napakaraming tao sa sanglibutang ito, mga kapatid, sinong nakakaalam sa bilang ng tao sa mundong ito? May, Sir Chad, may ideya ka doon kung ilang tao ang buong sanglibutan? Oo. 70? 7 trillion. 7 billion. Wow. 7 billion ang mga tao sa buong sanglibutan. Kaya pala, matalino, napakabuti talaga ang Panginoon. Kaya ayon sa awit, ang sabi niya doon ay hindi maarok. Why have you chosen me? Out of million. Bakit, Diyos, ako pa ang pinili mo bilang iyong anak? Nasa million na mga tao ay ako pa ang iyong napili na iyong magiging anak. Sa 7 billion na tao sa buong mundo, kung ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kanyang tinatawag na tanda doon sa mga tao na kanyang gawing espesyal, gawing tagasunod sa Kanya, gawing sundin ang Kanyang kalooban, kung hindi ito bibigyan ng Diyos ng tinatawag na tanda, ayon dito sa sinasabi ng Ezekiel, mga kapatid, hindi natin malalaman kung ano nga ang kalooban ng ating Panginoon. Dito, ang Ezekiel 12 ay maliwanag na kanyang binahagi para sa tao ang kanyang kalooban. Bukod dito'y, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpagiging banal sa kanila. Ibig sabihin, walang taong pwedeng magiging banal na hindi nakakilala sa Diyos. Magiging banal lamang ang tao kung mayroon siyang tinatawag na tanda. Ang tanda ito, ang tipanang ito, pagkilala ng Diyos na siyang manlalalang at ang tao ay kanyang nilalang at magpupuri sa manlalalang. Kaya, ang inuulit pa niya ito kasi gusto ng Panginoon na mauuntindihan ng tao.
ang talatang 20, kanyang sinasabi, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon na nagpagiging banal. Wala ding taong magiging banal kung wala ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi dito ng Isayas 66, ang talata ay 23, mga kapatid. 6. Okay. Ang sabi dito, okay, sapagkat talatang 22, sapagkat kung papaanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon ay mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Talatang 23, at mangyayari na mula sa panibagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, ang lahat ng tao ay sasamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Minimension ng Panginoon dito ang palatandaan. Ang palatandaan sa mga araw na ginamit ng Diyos sapagkat ang isang linggo ay mayroon lamang na 7 araw. Isang napakalaking katibayan sa mga tao na ang isang linggo ay nabubuo lamang sa 7 araw. Hindi pwedeng gawing 6, hindi pwedeng gawing 8, kundi ito'y 7 araw, sapagkat ito'y pinanggagalingan ng likhain ng Panginoon, ang langit at ang lupa. Hindi pala tao ang gumawa ng 7 araw, kundi ito pala, noon pang nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa, ginawa na ito ng Panginoon. Okay? So ngayon, at kanyang minensyon na ang ika-7 araw, ngunit ang ika-7 araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Napakaganda sapagkat unti-unting nasisilayan natin ang katotohanan sapagkat ngunit ang ika-7 araw, sapagkat ang ika-7 araw, dito ang Panginoong Diyos nagpapapahinga. Dito niya pinaging banal. Dito niya binasbasan. Okay. So, ang sabi niya na mula at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko. Sino may sabi? Sabi ng Panginoon. Kaya, nais ng Diyos na yung kanyang kalooban ay makilala ng tao at ito ang sundin ng tao. Napakarami. Tulad ng aking nabanggit, sa 7 billion na mga tao, kung ikaw ay walang palatandaan bilang ikaw ang Diyos na manlalalang, katulad lang yan sa isang napakaraming bakahan o turel, na sa turel na ito ay binakod mo ito. At mayroon mang ibang mga nag-alaga na nakabakod. Subalit, hindi sa isa inaasahang pagkakataon, ito ay nakakabitaw. Kaso, ang isang turel ay mayroon siyang tatak sa kanyang mga alagang bakahan. Nung ito'y nakabitaw, humalo doon sa kabila. Yung kabila walang tatak. Nung kanyang hinanap, mga kapatid, kaya niyang kukunin ang baka sapagkat nakilala niyang humalo ang kanyang baka sapagkat mayroon siyang tatak. Pero kung walang tatak ang kanyang baka, hahalo doon sa isang turel na walang tatak. Tanong, makukuha kaya ng taong ito?
walang pagkakakilanlan. Kasi ang baka ay pare-pareho ang mga kulay. So ngayon mga kapatid, ang Diyos ay higit sa lahat na talagang, ay may awit na inaawit ng ating mga kabataang Salazar. Ang Diyos ay sadyang marunong. Yung God is so good to be mistaken. God is so good to be unkind. Napakabuti talaga ang Panginoon. Sapagkat nung likhain niya ang langit at ang lupa, ay kanya nang ipinaplastar ang lahat upang ang tao ay makilala ang kanyang kalooban. Kung ating titignan ang bagong tipan, sapagkat itong lumang tipan ay pinanggagalingan ito ng likhain ng Panginoon ang langit at ang lupa, kung papaano naman nais ng Diyos na sa katuparan na sundin ang kanyang kalooban. Okay, may ilang mga evidences na nasasabi dito patungkol doon sa bagong tipan. Ang Marcos, nababanggit dito mga kapatid. Okay. Ang Marcos 2, noong ang Panginoong Hesus narito sa lupa, ay mayroon ding pinakilala ang Panginoong Hesus. Sapagkat sa lumang tipan, ang Panginoong Hesus ay wala pa nakilala sa tao. At wala pang Panginoong Hesus, no? Kaya, nung bagong tipan na, okay, ito ang ginawa ng ating Panginoon. Sa napakaraming mga nag-agam-agam na ito ba ang Kristo? Ito ba ang galing sa sinapupunan ng Ama at bumababang isang tinapay na nagpapagaling sa lahat ng mga bansa sa iba't ibang mga karamdaman at higit sa lahat sa kaligtasan? Ito ang kanyang sinasabi. Ang talata ay 20 city. At sinabi niya sa kanila, sa napakaraming mga taong nagtatanong at nakapaligid sa ating Panginoong Hesus, kasama ang mga saserdote, kasama dito ang mga guro na tinatawag na mga rabi, ang sabi ng ating Panginoon ng kanyang pagsalita. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ang point na nais ng Diyos dito, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kaya't ang tao na nilikha ng Diyos, bago pa man ito nilikha, naroon na ang Sabat. At ginawa ng Panginoon ang Sabat para sa tao, at walang karapatan ang tao na kanyang magsarili siya ng pagpili ng kanyang tinatawag na Sabat. At ang sabi sa talatang 28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Ang anak ng tao na ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, Panginoon siya ng Sabat. Ibig sabihin, ang Sabat nito, siya pa ang naka-Panginoon. Kung ating titignan, ang Lucas, may nababanggit dito sa Lucas, ang 4, ang talata ay 16. Ganito ang pagkabanggit, mga kapatid. At siya'y napa sa Nazaret, na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat upang bumasa. Ayon sa kanyang kostumbre o kanyang ugali, sa tuwing Sabat, siya'y pumapasok sa sinagoga at siya ay bumabasa. Ating alamin, mga kapatid, na paglipas ng panahon, tulad ng aking nabanggit, ipinahintulot ng Diyos sa tao na madiscovery ang tinatawag na buwanan. Kaya mayroon tayong 30
sa isang buwan, mayroon tayong 31 sa isang buwan, na ito'y naisakabuhayan o naipamumuhay ng tao ayon sa galaw ng tao. Ano itong buwan na ito, mga kapatid? Ang tinutukoy dito na ito ay nilikha ng Panginoon na pinatunayan niya na sa mula ng kanyang pagkabata at siya'y lumaki, siya'y pumapasok na sa sinagoga sa araw na ng Sabat, mga kapatid. At itong ebidensya na ito na tinutukoy ng ating Panginoon na itong Sabat ay mula sa isang buwan hanggang sa isang buwan pa, ang lahat ng tao ay paroroon. And every Sabat. Kaya lumalabas na sa isang buwan ay mayroong 4 na Sabat na pinili ng Diyos. Mayroong 4 na araw na pinili ng Diyos sa isang buwan na araw na pagsamba sa mga tao para sa Kanya. Maging ang mga apostolis, mga kapatid, sa bagong tipan, ay marami ang kanilang mga patutuo tungkol sa mga bagay ng kalooban ng ating Panginoon. Dahil una, ang Panginoon ay siyang nagbukas, nagbigay, o siyang nagiging ehemplo sa kanyang ginawang Sabat. Ang sabi niya, maging ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kumusta itong mga apostol, katulad ng mga apostolis na sila si Pablo? Okay. Mayroon tayong mga 2 talata na lang, mga kapatid. Sa Gawa 13, ang talata ay 14. Mayroong binanggit dito. Noong wala na ang ating Panginoong Hesus at ito ay hindi na nila naging kasama, mayroong ginawa ang mga apostolis na pagsamba. Okay. 13, ang talata ay 14. Datapwat sila'y pagkatahak sa Perga at nagsidating sa Antioquia at Pisidia, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsisiupo. Maging ang mga apostolis, sila ay Sabat din pala ang kanilang pagsamba. Ang talatang 13, 44, mayroon pang isa sa mga binabanggit dito. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sinong nagsasalita? Sila pa rin si Apostol Pablo. Mga kapatid, ang banal na kasulatan ay ibinigay ng Diyos. Ang sabi niya, ang buong kasulatang ito ay ibinigay ng Diyos sa tao upang magbibigay sa atin ng matuto tayo, masasanta-sala tayo, at makurik tayo. Dito na, mga kapatid, ang kaligtasan minensyon ng Diyos sa tao. Dangan lamang sa iba't ibang mga tao narito sa sanglibutang ito, mga kapatid, ay umaabot nga ng 30 mga religion. Ibig sabihin, itong 30,000 na mga religion, halimbawa kung hindi nagdagdagan, mayroon lamang dito na bagsabihin, ang patunay kasi ng Diyos ay araw. At
pizza na kanyang ibinigay. Noong nangyari, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng Gregorian calendar, hindi nababago ayon sa takbo ng panahon. Lumabas pa rin ng ikapitong araw ayon sa dictionary na encyclopedia. Ang dictionary ay mas malinaw na nagsasabi tungkol sa bawat mga explanation sa unang araw at sa ikapitong araw. Kaya ang unang araw na nababanggit sa dictionary at maging sa kalendaryo ay nababanggit doon, unang araw ay araw ng Sunday. Sabi ng aking teacher sa una noon, ang sabi niya, ano ang unang araw ng isang linggo? Kami ay, tandaan ko, yun kami ay grade 3. Tinuro niya sa amin, ang unang araw ng isang linggo ay Monday. Ay siyempre, yun din ang pagkaalam namin. Pero nung mabasa ko ang banal na kasulatan, nung ako'y lumaki na, sabi ko, nakita ko sa kalendaryo, bakit ng kalendaryo, first day of the week, Sunday man? Tapos, nung sa pag-aaral, ang encyclopedia, dictionary, ang first day of the week ay Sunday pa rin, hindi man Monday. At ang ikapitong araw, seventh day of the week, Saturday. Kaya pala, na binigyan ng Sabat na tinatawag na kapahingahan, tinatawag niyang isang kapahingahan ang araw ng ikapito na siyang Sabado, sapagkat dito magpapahinga ang kanyang bayang pinili. Mga kapatid, ito ang nais ng Diyos na maisakabuhayan ng mga tao ang kanyang salita. At ang kanyang salita ay magiging tutuparin. Kaya ang sabi niya kanina sa Matthew City, talatang 21, yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Maging ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang tinutupad nung siya dito sa lupa ay kalooban pa rin ng Ama. So, tayo ay kalooban din ng Ama. Mga kapatid, pagdating ng ating Panginoon, mamamalas natin, makikita natin sa langit na bayan. Sinasabi ng Isaiah, 66, talatang 22-23, na maging sa langit na kanyang lilikhain. Nalikha na ba ng Panginoon ang bagong langit? Bagong lupa? Wala pa. Kanyang lilikhain. Mula sa isang Sabat hanggang sa isang Sabat, ang lahat ng tao ay magsamba doon sa langit, sabi ng Panginoon. Paririto ang lahat ng tao sa harap ko upang sumamba, sabi ng Panginoon. Kaya pala, mga kapatid, nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa, ito'y alinsunod sa paggawa sa mga araw. Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, pang-limang araw, ganun lang ang pagkabanggit, pang-anim na araw. At ito ay bawat araw ay mayroong accomplishment ang Diyos. At sa ikapitong araw, ang accomplishment ng Diyos ay pagbabasbas, pagpapahinga, at kanya itong ipinangingilin. Mga kapatid, kaya pala na itinakwil ng Diyos, lumayas kayo. Kayong mga gumagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Bakit na hindi nakikilala ng Diyos? Wala pala doon ang between sign. Sign me between me and you. Yung tanda ng Diyos sa Kanya at sa atin. Two-way communication. Tanda ng tao para din sa Diyos. Tanda ng Diyos para sa atin isa lang. Ang tanda na ito, mga kapatid, ay walang iba ay ibinigay ng Diyos sa buong sanglibutan. Sabihin man natin 7 billion
ang mga tao sa sanglibutan, ang Adventist siguro dito ay baka 25 or 30 million na mga Adventist na siyang nangingili ng Sabat, hindi pa ito lahat. Mayroon pa ditong ditawag na pag-alig-ig. Kasi hindi lang Sabat ang katotohanan. Pangunahing ibinigay ng Diyos ang Sabat, ang ikapitong araw. Ibinigay ng Diyos upang atin siyang makilala na siya ang ating Diyos at siya yung nagpagiging banal sa atin. Pag wala ito, na tayo'y nagiging banal at hindi natin siya nakikilala, ito pala ang dahilan. Pagbalik ng ating Panginoon sa lupang ito, ay Kanya tayong itakwil, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, isang liwanag ng katotohanan sa banal na kasulatan na ito ay ipinakikita ng Diyos sa atin upang sa Kanyang pagbalik. Ang lahat ng tao ay nais ng Diyos na ito ay mailigtas. Sino ang may bahagi na may katungkulang ipamamahagi ito? Kaya ang Israel na nilikha ng Diyos mula sa grupo ni Abraham ay inilagay niya sa pinakalagitnaan ng Middle East upang makikita ng mga tao ang katotohanan na taglay nito. Mga kapatid, bakit hindi inilagay dito sa Pilipinas at doon pa sa mga sulok kaya tinatawag siyang Middle East, sapagkat ito ang pinakagitna na makikita sa lahat at ito ay makikita ang kalooban ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa Diyos na atin pong tagapagligtas na nagbibigay sa atin ng mga katotohanan at tiyak na katotohanan sapagkat ang kanyang pagdating ay nagdudumali na ang panahon ng kawakasan ng kanyang pagbabalik mga kapatid upang tayo ay kanyang kukunin at mapapatunayan ng ating Panginoong Hesus na sa langit na bayan ang pagsamba ng kanyang mga anak na pinili dito sa sanglibutang ito ay sa langit ay yun din ang araw ng kanyang binigay na araw ng pagsamba. Purihin ang Panginoon. Patuloy natin mga kapatid na i-witness itong mga katotohanan ito para sa mga tao na hindi pa nakasumpong ng mga katotohanan upang ito ay magiging maipalaganap ang kalooban ng ating Panginoon at siya'y darating. Maraming salamat at happy Sabbath po sa ating lahat. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, awitin po natin ang Holy Dine in hymn number 308, Holy Dine. Iniyahan ko po ang lahat ng tumayo. I would be the Savior, holy thine. Teach me how to
Salamat na marami, Panginoon, sa inyo pong mga katotohanan na inyong ibinigay sa inyo pong bayan. Nawa, O Diyos, ay patuloy po ninyong ipagpalain ang bawat isa sa amin na masumpungan na kami ay patuloy na sumutupad, sumusunod sa inyong banal na kalooban. Sa inyong pagdating, ang bawat isa sa amin ay masumpungan na naayon sa inyong banal na kalooban at kami ay may bahaging inyo pong dadalhin sa langit na bayan sa inyo pong pagdating. Salamat sa inyo pong pagtugon sa mga dalangin namin ito, Diyos, sa pangalang Jesus. Amen. Okay.